Sa ilalim ng manipis na belo ng isang inaasahang tigil putukan, kung saan ang mundo ay saglit na huminga mula sa usok ng digmaan, isang anino ang gumalaw sa kadiliman ng Odessa na nagpabago sa takbo ng kasaysayan sa loob lamang ng ilang sandali. Walang babala, walang deklarasyon, at walang ingay ng sirena. Sa loob lamang ng 37 minuto, isang unit ng espesyal na puwersa ang tumagos sa puso ng lungsod, binaliwala ang lahat ng depensa at naglaho bitbit ang 17 bihag na magiging sentro ng isang bagong bagyo sa diplomasya ng mundo. Nang sumikat ang araw, hindi lamang ang Odessa ang nagising sa katotohanan. Ang Paris ay nyanig ng isang krisis na higit pa sa politika, isang bangungot na nagbabantang gibain ang kredibilidad ng kanluran. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang simpleng pagsalakay militar. Ito ay isang siruhiyang operasyon na naglalayong hiwain ang ugnayan ng tiwala sa pagitan ng mga magkakamping bansa, habang ang mga mamamayan ng Odessa ay natutulog ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwang pambobomba. Ang mga itim na helicopter ay lumitaw sa himpapawid na parang mga multo. Ang bilis ng pangyayari ay naging dahilan upang ang mga radar at istasyon ng pagmamanman ay makakita lamang ng malabong kaguluhan sa kanilang mga screen bago tuluyang mawala ang mga target. Ang layunin ay hindi isang imbakan ng armas o kampo ng mga sundalo, kundi isang ordinaryong gusaling administratibo na nakatago sa gitna ng mataong pamayanan. Ito ang klasikong halimbawa ng digmaang anino tahimik, mabilis at nakamamatay sa aspetong politikal. Ang mga operatiba ay pumasok sa gusali ng may katumpakang maihahalin tulad sa isang makina, walang nasayang na galaw. Ang bawat palapag ay kontrolado, ang bawat pasilyo ay binantayan at sa loob ng ilang minuto ang silid na kanilang pakay ay napasok na. Ang tumambad sa kanila ay hindi mga sundalong Ukranyano na nagtatanggol sa kanilang bayan. Ang 17 individual na naroon ay kumpirmadong mga banyagang opisyal, isang lihim na delegasyong militar na nagpapatakbo ng mga operasyon mula sa likod ng tabing. Kasama nilang nakumpiska ang mga sensitibong kagamitan sa komunikasyon, mga mapa ng estratehiya at mga laptop na naglalaman ng mga sikretong maaaring magpabagsak sa mga gobyerno sa Europa kung maisisiwalat. Ang mga bihag ay mabilis na iginapos at isinakay sa mga naghihintay na sasakyang panghimpapawid. Bago pa man makapagkasa ng tugon ang lokal na command, ang kalangitan sa itaas ng Odessa ay muling naging tahimik at walang laman. Ang tunay na pagsabog ay naganap hindi sa Odessa, kundi sa mga koridor ng kapangyarihan sa Pransya. Ang balita ay tumama sa palasyo ng Elysee na parang isang kidlat. Ang Pangulong Emmanuel Macron, na noon ay naglalayag sa masalimuot na tubig ng politika, ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang bagyo. Ang ulat ay maikli ngunit nakapanghihilakbot. 17 opisyal ang nadakip ng buhay, inilabas mula sa teritoryo ng Ukraine ng walang bakas at walang anumang senyales ng paghingi ng saklolo. Sa loob ng 20 minuto, ang silid ng sitwasyon sa Paris ay napuno ng mga tagapayo sa pambansang seguridad, mga general at mga eksperto sa paniniktik. Ang hangin ay mabigat, puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang tanong na bumabagabag sa lahat ay hindi kung paano sila ililigtas, kundi kung ano na ang alam ng Moscow at paano ito gagamitin laban sa kanila. Ang panganib ay malinaw. Kung ang mga bihag na ito ay magsalita sa harap ng kamera o sa isang pampublikong paglilitis, ang buong istruktura ng lihim na suporta ng kanluran sa Ukraine ay mabubunyag. Ito ay magiging patunay na ang mga bansa sa NATO ay hindi lamang nagpapadala ng armas, kundi direktang nakikilahok sa pamamahala ng digmaan sa mismong larangan ng labanan. Para sa Paris, ito ay isang sakuna sa relasyong internasyonal at isang krisis sa tiwala ng kanilang sariling mamamayan. Sinubukan ng Paris na buksan ang mga linya ng komunikasyon sa Kremlin, ngunit ang sagot ay isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat minutong lumilipas na walang sagot mula sa Moscow ay tila oras na bumabagal, habang ang mga pamilihan at media ay nagsisimula ng makaramdam na mayroong mali. Ang mga espekulasyon ay kumalat na parang apoy at ang mga palitan ng stock ay nagsimulang gumalaw pababa bago pa man lumabas ang opisyal na balita. Nang sa wakas ay sumagot ang kabilang linya, ang mensahe ay malamig at walang puwang para sa negosasyon. Ang mga nadakip ay ituturing na mga kombatant at lilitisin ayon sa batas ng digmaan.
Ang anumang hiling para sa agarang pagpapalaya ay tahasang tinanggihan. Sa puntong ito, napagtanto ng Paris na nawalan na sila ng kontrol sa naratibo. Ang Europa ay nahati sa dalawang reaksyon. Ang ilan ay nananawagan ng mas matinding aksyon diplomatiko, habang ang iba ay nanginginig sa takot na baka ito na ang mitya ng isang mas malawak na gulo. Ang mga embahador ay nagkukumahog sa mga pasilyo ng NATO, naghahanap ng solusyon sa isang problemang hindi maaring pag-usapan ng hayagan. Sa labas ng mga pader ng gobyerno, ang publikong Pranses ay nagsimulang makaramdam ng tensyon. Bagamat hindi pa buo ang detalye, ang mga tsismis sa social media ay mas mabilis pa sa mga opisyal na pahayag. Ang administrasyon ni Macron ay naipit sa isang sulok. Ang bawat salitang bibitawan nila ay maaring gamitin bilang ebidensya laban sa kanila sa hinaharap na negosasyon. Ito ang bitag na inilatag ng Moscow, isang sitwasyon kung saan ang pag-amin ay kahihiyan at ang pagtanggi ay kasinungalingan na madaling pasinungalingan gamit ang mga bihag. Ang krisis ay mabilis na lumawak mula sa isyu ng mga bihag patungo sa isang potensyal na sagupaan ng mga superpower. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa Odessa at Paris, isang insidente sa Karagatang Itim ang muntik nang maging mitya ng ikatlong digmaang pandaigdig. Isang barkong pandigma ng NATO na nagsasagawa ng karaniwang patrol ang nilapitan ng isang pangkat ng mga eroplanong pandigma ng Russia. Sa papel, ito ay tila karaniwang engkwentro, ngunit sa konteksto ng nagaganap na krisis sa bihag, ang bawat galaw ay may bigat ng buhay at kamatayan. Ang radar ay naglock sa mga target. Ang mga daliri ay nakapatong sa mga gatilyo. Ang distansya sa pagitan ng kapayapaan at digmaan ay lumiit sa ilang daang metro na lamang. Sa loob ng command center ng barko, ang bawat segundo ay tila walang katapusan. Ang mga opisyal ay hindi nagtatalo. Sila ay nagkukuwenta ng anggulo, bilis at oras ng pagtama ng missile. Ito ay isang laro ng matira-matibay, isang psikolohikal na digmaan, kung saan ang unang kumurap ay talo, ngunit ang maling galaw ay nangangahulugan ng kalamidad. Ang mga eroplano ay bumaba sa mapanganib na altitude, habang ang barko ay nanatili sa kurso nito. Ang mga maiikling mensahe sa pagitan ng mga commander ay nagliliparan sa mga secured na linya, sinusubukang pigilan ang sitwasyon bago ito sumabog. Sa huli, walang nagpaputok, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi na maaring ituring na nakakulong lamang sa lupa. Ito ay umaapaw na sa karagatan at himpapawid na daanan ng internasyonal na komersyo. Ang epekto ng tensyon ay agad na naramdaman sa ekonomiya ng mundo. Ang balita ng muntikang sagupaan sa Karagatang Itim ay nagpadala ng shockwave sa mga pamilihan ng enerhiya. Ang presyo ng langis at natural gas ay tumalon pa itaas, habang ang mga kumpanya ng seguro para sa mga barkong pangkargo ay itinaas ang kanilang mga presyo sa mga antas na hindi na makatarungan. Ang mga mangangalakal ay nagsimulang mag-panic buying, hindi dahil sa kakulangan ng supply sa kasalukuyan, kundi dahil sa takot sa hinaharap. Ang Europa, na noon ay naghihikahos na sa mataas na presyo ng bilihin, ay naharap sa banta ng isa na namang taglamig na walang sapat na init. Ang mga ministro ng pananalapi at enerhiya ng iba't ibang bansa sa Europa ay nagpulong ng agaran. Ang pangunahing pangamba ay ang domino effect. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya ay magtutulak sa inflasyon na magdudulot ng kaguluhan sa lipunan at protesta sa mga kalsada. Ang mga higanteng industriya mula sa bakal, kemikal hanggang sa transportasyon ay nagbabala na kailangan nilang magbawas ng operasyon o magsara ng tuluyan kung magpapatuloy ang pagtaas ng gastusin. Ang mga stock market sa Berlin, London at Paris ay nagpakita ng matinding pagbagsak, habang ang mga namumuhunan ay inililipat ang kanilang yaman sa ginto at bonds ng gobyerno bilang proteksyon. Dito natin makikita ang totoong mukha ng modernong digmaan. Hindi na lamang ito labanan ng mga tangke at eroplano, ito ay labanan din ng ekonomiya at psikolohiya. Ang 17 bihag sa Odessa ay naging simbolo ng kahinaan ng Europa. Ipinakita nito na sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar na tulong at makabagong armas, ang estratehikong posisyon ng kanluran ay nananatiling marupok. Ang Paris ay naiwan sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang pag-escalate ng sitwasyon ay maaring humantong sa digmaang nukleyar, habang ang pag-atras o pakikipag-ayos ay nangangahulugan ng pagluhod sa harap ng Moscow. Sa loob ng administrasyong Pranses, nagkaroon ng matinding pagtatalo.
Isang paksyon ang naggigiit ng matigas na tugon, mga bagong parusa, diplomatikong isolasyon at pagpapakita ng puwersa. Ang kabilang panig naman ay nagbabala na ang anumang padalos-dalos na hakbang ay magsasara ng pinto sa negosasyon at maglalagay sa buhay ng mga bihag sa tiyak na kamatayan. Higit pa rito, ang isang pampublikong paglilitis sa mga bihag ay magiging isang entablado kung saan babasagin ng Russia ang naratibo ng kanluran. Bawat testimonya ay magiging bala sa digmaang propaganda. Si Emmanuel Macron, na nakaharap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang termino, ay alam na ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang nasa Kremlin. Kalaban din niya ang kanyang sariling parlamento, ang mga botanteng galit sa taas ng presyo ng bilihin at ang mga kaalyado sa NATO na may kanya-kanyang interes. Ang katahimikan ng Moscow ay nagsilbing lason na dahan-dahang pumapatay sa pagkakaisa ng Europa. Hinayaan ng Russia na ang imahinasyon ng Paris ang gumawa ng mga nakakatakot na senaryo, isang klasikong taktika ng psikolohikal na panggigipit. Ang media sa Pransya ay nagsimula na ring magtanong ng mga bagay na ayaw sagutin ng gobyerno. Bakit naroon ang mga opisyal na iyon? Ano ang kanilang misyon? Ang mga sagot na malabo at umiiwas ay lalo lamang nagpayabong sa hinala ng publiko. Ang oposisyon sa politika ay sinamantala ang pagkakataon upang tuligsain ang gobyerno sa paglilihim at pagkaladkad sa bansa sa isang digmaang hindi naman idineklara. Ang mga salitang lihim na operasyon at pagsisinungaling sa publiko ay naging bukang-bibig sa mga balita at debate sa telebisyon. Habang ang presyon ay tumitindi sa loob ng bansa, ang mga pamilya ng mga nadakip na opisyal ay nagsimula na ring magsalita. Ang mga imahe ng mga asawa at anak na umiiyak ay naging makapangyarihang instrumento na tumagos sa puso ng publiko. Ang usapan ay lumipat mula sa estratehiya patungo sa emosyon. Hindi na tinatanong ng tao kung tama ba ang geopolitical stance ng Pransya. Ang tanong na lamang ay, kailan sila makakauwi? Ito ang pinakamahirap na posisyon para sa isang lider, ang magdesisyon hindi base sa interes ng Estado, kundi base sa emosyon ng masa. Sa puntong ito, ang krisis ay hindi na lamang tungkol sa 17 tao. Ito ay naging pagsubok sa katatagan ng buong alyansa ng kanluran. Ang ibang miyembro ng NATO ay nagkaroon ng magkakaibang pananaw. Ang ilan ay nais manatiling matigas upang hindi magmukhang mahina, sa takot na ang pagbibigay ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang pangho-hostage sa hinaharap. Ang iba naman ay nagnanais na tapusin na ang issue sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mas malalang epekto sa ekonomiya. Ang bitak sa alyansa ay hindi pa man sumasabog, ngunit ito ay lumalalim na ng tahimik. Ang Washington bilang leader ng alyansa ay hindi maaring manatiling tagapanood lamang. Nakita ng Estados Unidos na ang sitwasyon ay dumudulas na patungo sa isang mapanganib na direksyon. Kung ang Europa ay babagsak sa kawalan ng katatagan dahil sa krisis sa enerhiya at politika, ang NATO mismo ay manghihina. At kung hihina ang NATO, mababago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo, isang bagay na hindi papayagan ng Amerika. Dito papasok ang Big Brother upang ayusin ang gulo na nilikha ng mga nakababatang kapatid nito sa Europa, ngunit sa isang paraan na hindi rin magmumukhang pagkatalo. Ang unang yugto ng krisis na ito ay nagtapos sa isang realidad. Ang Odessa ay naging simbolo kung paano ang isang mabilis na operasyong militar ay kayang paralisahin ang higanteng makinarya ng diplomasya at ekonomiya. Ang kanluran ay nagising sa isang umaga kung saan ang kanilang mga plano at estratehiya ay binaligtad ng 17 bihag na opisyal. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung sino ang may mas malakas na armas, kundi kung sino ang may mas matibay na sikmura upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa madilim na mundo ng negosasyon sa likod ng mga saradong pinto, kung saan ang kapalaran ng mga bansa ay pinagpapasyahan hindi ng mga bala, kundi ng mga pirma at tahimik na kasunduan. Habang ang mundo ay naghihintay ng pagsabog, ang tunay na laban ay lumipat mula sa karagatan at himpapawid patungo sa tahimik at malamig na mga silid ng diplomasya. Ang Washington ay kumilos na. Alam ng Estados Unidos na ang krisis na ito ay hindi maaaring hayaang lumala hanggang sa punto ng walang balikan. Sa geopolitika, ang isang krisis na tumatagal ay mas mapanganib kaysa sa krisis na sumasabog sapagkat unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng alyansa mula sa loob.
Kaya naman, isang lihim na mekanismo ang binuo, isang controlled exchange o kontroladong palitan na magsasalba sa mukha ng lahat ng panig. Walang magdedeklara ng panalo, walang aamin ng pagkatalo, ngunit ang chessboard ay muling aayusin. Ang negosasyon ay naganap sa isang neutral na lungsod, malayo sa mga mata ng media at ingay ng mga protesta. Walang watawat sa mesa, walang press conference at walang kamayan. Ang mga taong nasa loob ng silid ay nauunawaan na ang kanilang pinag-uusapan ay hindi lamang ang kalayaan ng 17 bihag, kundi ang hugis ng seguridad ng Europa sa susunod na dekada. Ang delegasyon ng Pransya ay pumasok na may iisang layunin, iuwi ang kanilang mga tao. Sa kabilang banda, ang mga kinatawan ng Moscow ay dumating na may bitbit na mas malawak na agenda ang baguhin ang mga patakaran ng laro. Ang agwat sa pagitan ng dalawang layuning ito ay hindi kayang tapalan ng mga ngiti at matatamis na salita. Ang unang alok na inilatag sa mesa ay nagpatahimik sa buong silid. Ito ay isang komplikadong pakete. Mga bihag kapalit ng mga konsesyon sa seguridad, pagluwag sa ilang partikular na parusa at mga garantiya sa limitasyon ng operasyon ng kanluran sa ilang rehiyon. Para kay Emmanuel Macron, ito ang pinakamabigat na desisyon ng kanyang karera. Kung pipirma siya, maililigtas niya ang buhay ng 17 opisyal, ngunit magbubukas ito ng pintuan para sa kritisismo na ang Pransya ay yumuko sa pressure. Kung tatanggi naman siya, paninindigan niya ang prinsipyo, ngunit hahayaan niyang maging simbolo ng kabiguan ang mga bihag. Dito natin makikita ang brutal na katotohanan ng diplomasya. Ang kasunduan ay hindi kailangang maging perpekto o moral. Kailangan lamang nitong maging sapat upang maibenta sa publiko bilang isang tagumpay. Nang sa wakas ay lumabas ang maikling pahayag na nagkaroon na ng kasunduan in principle, ang Europa ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang kaluwagang ito ay may halong pait. Ang insidente sa Odessa at ang sumunod na negosasyon ay naghubad sa isang nakakahiyang katotohanan para sa European Union. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita na bagamat ang Europa ang nagbabayad ng pinakamalaking halaga sa pamamagitan ng mataas na presyo ng enerhiya, pagkasira ng supply chain at bigat sa lipunan, ang kapangyarihan upang magdesisyon sa kinalalabasan ng gulo ay wala sa kanilang mga kamay. Sila ang nagbabayad ng bill sa restaurant, ngunit wala silang boses sa kung ano ang iluluto sa kusina. Ang pakiramdam ng pagiging upuang pasahero sa sarili nilang kontinente ay nagdulot ng matinding iritasyon sa mga kabisera ng Europa. Napagtanto ng Berlin, Paris at Rome na ang kanilang seguridad ay nakadepende ng labis sa galaw ng Washington at sa awa ng Moscow. Ang matagal na nilang pangarap ng strategic autonomy o ang kakayahang tumayo sa sariling paa ay napatunayang isang ilusyon sa oras ng totoong krisis. Ang panawagan para sa direktang pakikipag-usap sa Russia ay lumakas hindi dahil gusto nilang kumampi sa kalaban, kundi dahil nais nilang bawiin ang kanilang boses sa lamesa ng negosasyon. Sinubukan ni Macron na kunin ang inisyatiba. Hayagan siyang nagsalita tungkol sa posibilidad ng muling pagbubukas ng direktang dialogo sa Russia, isang hakbang na sumira sa ilang taong polisiya ng isolasyon. Nais ng Pransya na iposisyon ang sarili bilang tulay, ang tagapamagitan na makakalutas sa betak, ngunit ang tugon ng Moscow ay malamig at kalkulado. Para kay Vladimir Putin, walang dahilan upang magmadali. Sa pananaw ng Kremlin, ang pakikipag-usap ay dapat mangyari lamang kung ito ay naaayon sa kanilang estratehikong interes, hindi dahil kailangan ni Macron ng puntos sa politika. Ang mensahe ng Russia ay malinaw, ang Ukraine ay isang red line o guhit na hindi maaaring tawirin. Anumang presensya ng puwersang militar ng kanluran sa teritoryo ng Ukraine, tawagin man itong peacekeeping, training mission o advisory group, ay ituturing na direktang banta sa seguridad ng Russia. Para sa Moscow, ito ay hindi usapin ng teknikalidad kundi ng existential survival. Ang paglapit ng NATO sa kanilang hangganan ay ang dahilan ng gulo at ang solusyon ay ang pag-atras nito, hindi ang pagpapalit ng anyo. Ipinakita ng Russia na handa silang gamitin ang lahat ng paraan mula sa militar hanggang sa enerhiya upang ipagtanggol ang linyang ito. Habang ang mga diplomatiko ay nagpapalitan ng mga draft ng kasunduan, ang larangan ng digmaan ay nagsalita sa wikang mas naiintindihan ng lahat, ang wika ng puwersa. Sa halip na tumigil, pinabilis ng Russia ang kanilang mga atake. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang target ay hindi lamang mga sundalo sa front lines, kundi ang mismong ugat ng kakayahan ng Ukraine na lumaban ang infrastruktura ng enerhiya at lohistika. Ito ay isang kalkuladong estratehiya. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mga power grid at supply routes, pinapataas ng Moscow ang cost of war para sa Ukraine at sa mga taga-suporta nito sa kanluran. Ang bawat missile na tumatama sa isang power plant ay may kasamang mensaheng politikal. Sinasabi nito na ang anumang negosasyon sa hinaharap ay ibabase sa realidad sa lupa. Ang mapa ng digmaan ang magdidikta sa mapa ng kapayapaan. Kung sino ang may hawak ng teritoryo at may kontrol sa supply, siya ang may hawak ng alas. Nauunawaan ng Moscow na ang panahon ay kakampi nila kung gagamitan ito ng tamang presyon. Ang layunin ay ubusin ang pasensya at pondo ng kanluran hanggang sa mapilitan silang tanggapin ang mga kondisyon ng Russia. Sa gitna ng higanting tagisan na ito, ang Ukraine ay naiwan sa isang napakahirap na posisyon. Sa ilalim ni Pangulong Zelensky, ang Kyiv ay tumanggap ng bilyon-bilyong dolyar na tulong at walang katapusang pangako ng suporta. Ang bandila ng Ukraine ay naging simbolo sa buong mundo. Ngunit sa likod ng mga palakpak ay ang mapait na katotohanan. Ang Ukraine ay nakikipaglaban sa isang proxy war. Sila ang nasa harap ng kanyon, sila ang nagdurusa, at ang kanilang mga lungsod ang nagiging abo. Ngunit ang mga desisyon kung kailan titigil ang laban, kung anong armas ang gagamitin, at hanggang saan pwedeng umatake ay dinidikta ng mga kapangyarihan libu-libong kilometro ang layo. Ang soberanya ng Ukraine ay naging limitado na mga kondisyon ng kanilang mga benefactor. Ang bawat tulong ay may kaakibat na tali. Ito ang trahedya ng isang bansang naipit sa pagitan ng mga imperyo. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa interes ng iba. Para sa Russia, ang Ukraine ay naging instrumento ng kanluran upang pahinain sila. Para sa kanluran, ang Ukraine ay naging panangga upang pahinain ang Russia nang hindi nagbubuwis ng sariling mga sundalo maliban na lamang sa insidenteng ito sa Odessa na muntik nang sumira sa buong setup. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin at sa ating pananaw sa mundo? Ang krisis sa Odessa ay nag-iwan ng isang malalim na aral sa geopolitika na dapat pag-aralan ng bawat Pilipino. Ipinakita nito na sa laro ng mga superpower, walang permanenteng kaibigan, mayroon lamang permanenteng interes. Ang mga maliliit at katamtamang bansa ay madalas na nagiging battleground o pambayad utang sa mga negosasyon ng mga higante. Una, ang pag-asa sa security guarantees o mga pangako ng proteksyon mula sa malalaking bansa ay may hangganan. Kapag ang interes ng isang superpower ay nalagay sa alanganin, handa silang isakripisyo o ikompromiso ang interes ng kanilang mga junior partners. Ang Europa mismo, na mayaman at makapangyarihan, ay naramdaman ito. Gaano pa kaya ang mga bansang mas maliit? Pangalawa, ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng higit pa sa matapang na salita. Nangangailangan ito ng kakayahang tumayo sa sariling paa-ekonomiya, enerhiya at depensa. Ang bansang masyadong nakadepende sa iba para sa kanyang seguridad ay nawawalan ng karapatang magdesisyon para sa kanyang sariling kapalaran sa oras ng gipitan. Pangatlo, ang digmaan ngayon ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa leverage. Ang Russia ay gumamit ng enerhiya at bihag. Ang kanluran ay gumamit ng parusa at pinansyal na sistema. Ang moralidad ay madalas na naiiwan sa pinto kapag ang usapan ay tungkol sa survival ng estado. Sa huli, ang katahimikan ay bumalik sa Odessa, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-iingat. Ang 17 bihag ay nakauwi na, ang mga barko ay lumayo na sa isa't isa, at ang presyo ng langis ay bahagyang kumalma, ngunit ang mundo ay nagbago. Alam na ng lahat na ang susunod na pagkakamali, ang susunod na 30 minuto, ay maaaring hindi na magtapos sa negosasyon. Maaaring ito na ang simula ng katapusan. Ang kasaysayan ay hindi humihinto. Ito ay nagpapahinga lamang bago ang susunod na bagyo. At sa susunod na kabanata ng tunggalian ng mga kapangyarihan, ang tanong ay hindi na kung sino ang mananalo, kundi sino ang matitirang nakatayo.